last year, when the last Sunday that I was here, preaching, that was December 2013. And now, we are facing each other again, 2014, 1 year again. 1 year. So, today, we are blessed to have our fellowship again, and to start our new year, 2014, we have this theme to drive our lives, a purpose-driven life. So I just hope that as we continue to look forward, there are lots of wonderful things God will prepare for each and every one of us to be able to achieve what we desire to be our goal for 2014. Amen? So today, I would like also to acknowledge sa atong mga katuran nga sa pag-maintain sa atong worship area, kinahanglan magiging siya strong determination na ang atong worship area magpabiling clean, kag at least nami man sa atong pamatyag sa pag-worship sa Ginoo. Kay lamang sa mga lugar lang na ginahimo man ng worship area sa iban, pero daw patap si Tordi, hindi ka feel comfortable, pero sa aton, modesty aside, we are grateful to God na kailangan kita sa opportunity to use this place and at the same time with a very comfortable surrounding. So, praise the Lord for it. And also for our brothers and sisters na nag-design sa ating mga worship place. Salamat sa Ginoo kay with God's grace and sustenance nagapabilin gyapon ang atong na ginahimo for the glory of our God. To start this lesson, this is a very important lesson that we will be studying together. So the title of our lesson this morning is about a life driven with purpose. So we have that theme. So a life driven with purpose. So the verse that we would like to get from this idea is that in Proverbs chapter 19, verse 21, very clear that verse will really state what purpose and plans that we will be discussing this morning. Many are the plans in man's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail, or that prevails. So ang plano sa tagipusoon sa mga tao, sa naging sulong mga damo, pero bisan ano damo sa mga plano sa atong tagipusoon, sila yung Solomon, ay agapon sa Ginoo ang mga pangibabaw. So, totoo na yan. Is that really true? Na ang iyan agapon sa Ginoo kabubuton ang mga pangibabaw sa atong mga madamang plano. So, that would really give us an idea and realize what's really happening there. May mga butang na din ang mga gina-allow sa Diyos sa kalibutan, kanay isang tubo. Ang Negros Occidental is known to be the sugar province of the Philippines. Naaman may nakawag na sugar province kay damo sugar central kung mga isda sa along sa sisyo sa Negros Island, particularly sa Negros Occidental, sa Buruso. Kung makalaw mo sa mga isda sa Buruso kay tungod nga ang isang tubig, alin sa tubo, naglalapot sa tubig nga diin ang isda nangin sa Buruso. Nami ko na tiyano, manang Ilonggo mahilig sa tinula tungod sa sabor sa mga isda sa atong dagat. Well, ang sugar cane
duha na siya ka diri sa Migros, may duha diri ka sugar mill na iyan. Ang ila finished product alin sa sugar, duha. Kung ikaw may sugar plantation ka, sugar cane plantation, kung after sa few months na imo motivate, dalo na dito sa Victoria Sugar Mill. Ang buwa sina, kalamay. Sugar mo, kalamay. Kung ikaw naman planter, somewhere in the north, harvest time na, dalo na yung tubo dito sa San Carlos Dapit. May isang ato ka sugar mill, mill, no? na central, ang buwa sa mga sugar, ethanol. Ethanol. So, ang ethanol, ginagamit siya ng fuel sa mga engine, like sa mga motor engine, no? Ang ethanol, lain ang iyang resulta, o ang sugar na dalon sa San Carlos Mill, na lain niya, ang sugar cane na lain. Kahit tungkol nga, depende sa imong purpose kung ano ang gusto mo. Kung ang gusto mo nga ang imong nga sugar cane may imong ethanol, talo mo San Carlos. Kung gusto mo nga kalamay ang gusto mo, so you can go to Victoria's Milling Company. So in every situation where you need to specifically make a purpose, so the decision is yours. Kung may ano ang imo purpose, isang butang, para sa imo ang sunod na resulta. Mo na ato na pag-aatalan diri sa ako nga versikulo sa Proverbs chapter 19 verse 21. So our discussion will be living a life driven with God's purpose. So ang atong pagkamalan ang kabuhi nga ginagiyaan sa kabubuton sa Diyos. Ang ina. So ang unang nga may duha ka butang na atong pagdalon sa inyo. Unang amo nga a life driven with man's plan. So sa atong pagdali, magakabuhi kita, pwede nga ang atong kabuhi ginapanguluhan sa atong pagdaling mga plano, which is also found in that verse we are using for our theme for the month of January. Ano ina ang life driven with man's plan? Ano ayan ina? So, kita natin ang illustration na ginatag ni Ginoong Hesus dito sa story or parable of the rich full man. The rich full man. Ang mandaradon na buang-buang na tao. Muna ang parable na gigamit ni Ginoong Hesus to illustrate that if you are living a life driven with your own plan, muna ang metabo sa kabuhi na gin-illustrate ni Ginoong Hesus. So, let's go to the book of Luke, Luke chapter 12, verses 16 to 20. Luke chapter 12, verse 16 to 20. Ito yung basahon. Before we go to our discussion, let us read this first. He told them this parable. The ground, a certain rich man produced a good crop. So muna ang opinion ni Ginoong Hesus to give us this kind of story, which will also illustrate the kind of life that we should also live probably. So, this particular story will give us the picture of a man who has who has been blessed with a very good opportunity to have a good farming. So, ang inang kaso, ang mga maayo siya sa Diyos, kaya ang blessing tanan ari sa kalibutan, alin sa Diyos. So, ilang ang blessing, ang mga itagaan siya sa kuma, na kanami o mga fertile ang iyang ground. So, what happened next? Verse 13, it says here, then he said, this is what I will do. I will tear down my barns.
verse, di ba, may 17 pa. Alam ko nga daw, padako sa gilid siya. Verse 17. Okay. So, this is the story of a man. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Ika mo na, kaya problema, hindi ko paano nga magpadamo sa iyang produkto. Kaya problema, kundi niya, utang iyang produkto, which is very uncommon. Kaya nga ito niyang farmer, decides ka kung paano nga ang ilang harvest mag-taas. Niya, problema sa kundi niya utang, iya nga, produkto. Suddenly, he is always struggling how to increase the production sa iyang crop. So, lain ang sa iya, kaya brother pick, akong diferensya. So, let's continue to read verse 18. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones. And then I will store all my grain and my goods. Ayun sa plano. Dahil sila nga, magbuhat siya sa takot na budiga, pagkatapos, ang tanan niya ang mga nakuha na produkto, dito niya tanan isunod. Siguro, ang gusto niya ang budiga, yung para sa budiga, sa may pakato, sa may SM dapat ang mga budiga, namin nga design ng budiga na ang mga stocks nila sa sulod, mag-preserve, hindi maano. So muna ang iya ginahuna sa iyang produkto, may butang niya sa manamit na lugar, pagkatapos, secured ang mga kumari o kung iyang crop, and then, ano dahil ang sulod kung may mga yung budiga. Sila niya, verse 19, ano sila niya? And I will say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy. Get, drink, and be merry. Naampi siya, no? Ito bukot nga, may mga pagkatao. Sila nga, yan na nang-imagine na kung matapos niya ang mga plano na mahuman na yung budika, isunod niya ang ito produkto, tanaon na dahil kung sila niya dahil sa iyong balingon, niya, you have plenty of good things laid up for many years. Sa mga stable sa iyang life, in the sense na hindi siya magutuman, hindi siya magpigado sa how many years? Many years. Dayon sa niya dayon, take life easy. So, sa ito pa, kung ano na sitwasyon sa iyang life, sila dayon, pumpulan siya, tapos, bulat-bulat kung ano oras ang pikulan niya, ano oras ang pikulan niya po, tiligyan, inutulog, buktaw saga, dahil luto tumahaw, dahil sa hapon inom-inom. Kasi niyo, eat, drink. Pagkatapos sagad merry. Anong word ng merry? Happy. So muna na life. Hindi ba kita tanan o dahan-dahan ka sina? Nga, kung may mo ko lang, tanan na butang na arit sa kalibutan, hindi mga po sa aton. Actually, that's very realistic ng mga butang kay halos tanan ng mga tao. That's why, nagahimo ang mga tao, nag-invention ng mga tao, nag-invent ng mga tao sa mga butang, na maging mga postman para sa tagsa-tagsa. Nanotisin nyo, kung nakatuwa mo sa mga restaurant, halos ang mga butang nila, fast food. Ay kung fast food kami, kasi ang tao hindi kung gusto magulat na dugay. Kung may katuwa mo, masakay ko mo sa series, ano sakyan nyo? Nang non-stop, hindi ang earphone. Kaya gusto mo na makalakot ka sa lugar na nagtuan mo, na mabugnaw, na wala action. Kung gusto ka magtawag sa imong mahal sa katuwing, fix ka o kung ano na kayo magasto mo na ang cellphone kay hindi naman fix, mapulgit. Eh gusto ta na life should be easy, just like this person in our story. He wants life to be easy. Hindi na siya magulak, hindi na siya magsigil, pangabunday, pero gusto niya tanan hapos.
said to him, "You fool! This very night your life will be demanded from you. Then, who will get what you have prepared for yourself?" Managali ang magbudlay. Kaya kung gusto natin ang life na may mapos, ang magbudlay gali. Kaya hindi gali ang tanan na utangan sa sini nga kabuhi permanente. There are boundaries. There are limitations that we'll have to consider. So, ano ang problema sa mga tao? Is there anything that we can see from the story na diin ng problema nga may listen sa atong tanan to start our 2000 year? How many years, how many days do we still have to finish 2014? Sila pa? Remember, there are 365 days in 1 year. And today is January 4, January 12. So how many more days? Yes, your computer. 353 more days to go to make 2014 complete. So the problem there is, malawig na. Hindi lang malawig na ang 353 days. Can you imagine how many days in 1 week? 7 days. Isa pa, simana natin na kasimba. Lawig na. Muya ka na. Muya ka na. Pagkita din na yun. Kahit ako mga 14 days na, wala na Domingo ay kasimba. Dati naging na mauya ka. So it means, mga damok sa mga butang, na mga tabo sa ilang adlaw na tion na magaligad sa imong kabuhi. So this man, he was portraying the future without knowing what will happen to him in the next day. So ang conclusion is that he is making his plan without God as part of his plan. So hindi galing maayo na kita lang ang magbuhat sa atong plano without considering God in our plan. This is the reason why Jesus used this as an example, as a warning to all of us who are making our plans and fail to include God in our plans. So, ang istorya sa mga tao, kanami, pero ang problema, kulang siya sa anticipation sa iyang nakakaugalingon ng future. So in like manner, sa aton, in one way or the other, probably we have realized na kita, amo ini na tao, you might be, I might be one of this kind of life that Christ is using as an example, as a lesson to learn from it. Kasi ikaw, kasi ako, kasi isa sa atong diri. Now we are making our plans, we are trying to be busy in our plan, and yet without God as our co-planner. Kailangan dili na hindi ta pagsuluhon ang mga plano na aton paghimuon sa 2014 o kung sa masunod pang mga tuig sa atong kabuhi. For as long as we are alive, we do not know how many more years to live. Wala pa. Basta buhay pa ikaw, hindi ka kabalo kung pila pa katuig ang nabilin sa iyong mga life. Pero, remember, even how long you live your life, still, time will come, life will stop. Ang atong life sa earth, mag-untak din. Hindi ini siya pwede na forever. Ang problema naman sa ato na kaisa, kaya we want this earth as our paradise. Gusto lang na ang Pilipinas, ang Bacolod, himong ang paraiso. Nag-iin, kung himong ang paraiso, as it will be difficult for us to let go sa mga butana at ang sa siningang kabuhi. Labi naging sa mga butana, nag-iin naghahatag sa aton sa temporary na comfort.
So sa mensahe nga gusto naton ipalapot sa isa sa sining nga aga is that ang plano naton, even we are driven, if our plan is driven by our own self, and yet we will consider God as part of our plan. Muna ang plano naton. When you start planning your life, always tell the Lord, Lord, is it your will that I should do this? Is it your will, Father, that I will go there? Tandaan, balong ko nga ang iban sa aton, law na sa 2014, dinalan, mahugi ko sini. Dinalan, makabakal dito sa mga butang na uli. Pero, isa, di nakakalabot sa mga ginaplano mo. May mga obstacles na nagbalabag sa imong mga plano, imong mga health, imong mga resources, ang imong mga relationships. Amo na ang mga obstacles na pwede na mag-hinder sa imong mga plano sa future mo. But then, if God is part of your plan, you can easily let things go kung hindi siya mag-match sa imong mga plano. It would be easy for you to say, well, it is the will of God, and therefore, if it is not good for me to have it, then let it go. So be it. Amo na tayo ng attitude para ang impact sa ating life, we will be a very happy Christian. Very happy Christian, very accommodating, very generous, very patient. Muna mga butang ang gusto sa Diyos sa atin. So, ikalawa, ang punto na i-share ko sa inyo is that ikalawa ang punto is that a life which is driven with God's purpose. So, nagdala sa ato nga yung gamit na verse ko as a reference for our theme for this month is that it is the will or purpose of God prevail or will prevail. So kasatong pa, ang kinalang nga ato ng mga naon, nga ato nga life, it should be driven with God's purpose. There is Philippians chapter 2, verses 12 to 13. Ato kasama. Philippians chapter 2, verse 12 to 13. Sila ni Paul, niya, my dear friends, you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence. Continue to work out your salvation with fear and trembling. Verse 13. For it is God who works in you, to will and to act according to His good purpose. Namin yung verse. Namin ginito na tulungan verse sa Philippians kay very encouraging, very encouraging at the same time maka-learn din ka sa mga mensahe na gusto ni Paul para sa atin. Okay, the first thing that according to this verse, the first thing that Paul is trying to share is that God's purpose for us is to allow Him to do His work in us. Nakikita na? So, ang purpose galit sa Diyos aton, maayo, gusto niya, o para iya sa aton, kinanglan, i-allow na siya na mag-work siya sa aton na life. Though, it is stated here that it is God who works in you to will and to act according to His good purpose, and yet, we still have the will if we will allow Him to work in us. Ang nagkakot sa atong choice, kung gusto mo na ang Diyos mag-work sa iyong life, then He will do His will and He will act on your behalf. Tagaan na ikaw sa paagi na diyan ang iyang purpose sa pagbuhat sa mga butang sa iyong kabuli na ang imo kabubuton, ang iyang kabubuton, maging kabubuton mo. Kaya ang iyang aksyon, maging aksyon
action mo. Kaya na, no? Madali na. Pero, in the same time, He will start working in us based from His good purpose. Just remember na ang tao, wala ang buwan sa Diyos para na ang tao manhimo na miserable. Ang wala ng buwan sa Diyos. Remember, God did not create us, and yet He will see us having a miserable life. Wala yung buwan ng maplano. Katuyuan sa aton. Ang iya katuyuan, according to this verse, is that He has a good purpose in your life. He has a good purpose in your life. So what will God do? He will provide wisdom for us so that our decision will not cause devastating effect, but goodwill to others, distinguishing between worldly and heavenly things. So ang Diyos today, sa iyang pagtrabaho o pagpamuhat sa atong kabuhi, ginatagaan na kita sa maalam. Kag ilang maalam na ginatag iya sa aton, ang iya sila nakatuyuan. Amo nga maghibalota, magpili sa mga malaki kag mga maayo. Kung imo pila ka nakatuig sa church, pila ka nakatuig ka balik sa church, and yet you are still unable to choose between evil and good, what is good and what is bad to your relationship with God, meaning to say, it is a warning, an alarming sa imo. Dugay ka na diri, dugay ka na balik-balik, masa Biblia, dugay ka na nasimba, pero galibog ka pulo mo, ano naman? Kasa crossroads sa imong mga decision, kabulay sa imong mga design, ano naman? So it will create problems sa imong confusion sa imong life. So, dapat dali, kung imo nahibataan ka ang Diyos nagabuhat sa imong may mga bulaton ang Diyos sa imong kapuhi, allow Him. So, allow Him, give Him time, or give yourself time to tell the Lord in your prayer or in your quiet time. Kato ka sa imong pagto, dayon, mag-spend ka to time sa mga ng Lord. Ako bigay sa mga buhilot mo. Ngayon kong karayaan ka na dahil na ang karayaan mag-ambal, no? Pero kung ilong luka, ina-appropriate yun, masanin ka na, Lord, ako bigay sa among pangbuhi. Nadukan yung sa among gaantos mo may diapon. Yung isa, dahil hindi accept pa mo ang mga experience na gaantos ka lang diapon, inaaya ko antos, part ginasa kong mga buhi. Kaya kung garanang pa man, o kung imol ka, ang antos siya, kaya man ang antos, hindi lang nga wala ang kwarta, diba? Kaya man kaysa, ang ginakonsider na ito ng mga experience na nag-antos kita, kung wala ang kwarta, hindi na mo. Kaya isang ganyan mga mag-garano, tapos na sa kwarta, pero there are times, they still also experience suffering in our life. So, ang mga pag-antos, it's not caused by ginatawag economic problem. Ang pag-antos, based sa ato resulta sa inyong antag. Lahat na inyong antag na desisyon na sala. Nadiin niya na desisyon, ang muna ang iya na ginatawag resulta nagabumirang sa ato. Kaya ang muna ang nakapos sa ato na mga suffering. Pero remember, nga kung nag-suffer kita, hindi tungod kay ipuntahan kita sa Diyos, hindi kay ang Diyos nagtulog, nalipat siya na magsalbar sa imo. Part niya kung siya ang plano para na ikaw magmata, ka mag-learn sa mga butang na atong imo ginagihan para sa masunod din mga desisyon. Kaya ano ka na, ang pinta, kaya hindi man tanan ang desisyon tao gusto. Bisan active ka sa church, pero it doesn't mean na every time you make a decision, perfect for me. Ano hindi part pinag-yapon mga sala o mga kung sa pinaubuhin ko na pulo, palpak. May mga palpak, pinakang mga desisyon. May mga palpak ang mga desisyon. Yeah, go ahead and learn from it. And then next time, around, at least kapag na,
that is how you perceive things sa imong life. Among us na. So, dito sa number 3, nagambag si Apostle Paul ito sa 2 Corinthians chapter 7 verse 9. 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Sila ni Paul dire, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrow brings death. So sa mga wisdom na ihatag sa Diyos sa aton, ginatagaan niya kita sa kaibigan, sa pagpili sa mga butang, like kung ano ang mga desisyon na aton pagka-imuon, kag ibasin aton sa sitwasyon na nagakalatabo sa aton pagbuhi. Siling nga dali, may aral godly sorrow, kag na worldly sorrow, ang experience sa isa ka Kristohanon. Pero, between the two, God has given you the wisdom where to choose or what to choose. Sa sinang sitwasyon, if you are confronted with this kind of problems, with this kind of sorrows, then you know how to analyze what is godly sorrow. Ang godly sorrow, sa ni Paul, nagdala sa ginatawag paghinulsol. Nagdiin tinanan sa Diyos sa isang tao ang ginatawag repentant heart. God wants everyone, particularly Christians, to have repentant heart. Tinatagin ko sa mga hinulsolon. When will you feel that you are repenting for something you have done? Saan mo ikaw na nakaagi, nagdiin, naginulsol ikaw sa butang mo nga ginimo, na ang mga butang mo ginulsolan, ang iya sinaresulta para sa kanyang sa Diyos. Diba, there are times when we made a decision, when we make a decision, na diin, ganyan resulta. Pag nakaroon, ang iba, nagplano sila ng mag-negosyo. Pero, ang negosyo, after all, nakakreate ka lang sa mga ginatawag hindi maayo na repetition. Pag mga minerals, tama sa negosyo sa mga bato, na yung mga pagta. Manang negosyo mga tanay kaya nila, uy, ang bato na yung pagta. So, ang mining. Ang mining is a good business. Kaya sa theory pa lang, ang bato yung mga pagta, maya na. Kaya kaya insina, ang kwarta, may mga bato. Mga taliskato na ako. Ang iba, ganun sila. Kaya daw sa mga relasyon na kapituan ka isa, pag investment mo, kung nangutang ka, siyempre ang tao ng matangan ko, kung hindi mo mabayaran, kung ba yung relasyon, kaya mo kung if you have that kind of feeling, na hindi mo na pag-move because that is a wrong decision, and you pause your decision or your experience for a better relationship with God, meaning you are repenting. You are learning a lesson that could not be done again. Wala ang learning sorrow. So, sabihin, nanaimo kang na storya. Nga ang storya mo, naka-irritate sa isang katao, nakapagbuba sa iyong relasyon sa isang katao. So, you have to make a decision not to continue it. So, for you to be able to have that kind of decision to stop it, then you need to have a godly sorrow. Pero may mga desisyon kita na pinahimo na desisyon nagpakato sa hindi maayo na result or outcome. Pinalilipay ka na we are even trying to compromise God's commandments or God's business na bisan Kristohano na na-compromise na pagyapon niya sa Ginoo. Kung sa atin pa, instead na kita mag-silent sa Diyos sa pagtuman sa iya gusto na may tabo sa ating kapuli, in-prevent ka na padayon ka sa kabutang, na kabalutan na it will end up ang relasyon ko sino magbuba at sa ibang tao. So meaning, our sorrow is not in accordance to God, but it is in accordance to the Word. So nalipay ka na ang Diyos
ang mas pabor ka pa na himuon mo ang butang na makapalayo sa inyong relasyon sa Diyos sa unahon mo ang Diyos. So in like manner, we are all given wisdom by God because that's part of God's work in our lives. And we will always allow God to work it in our lives, in our inner being. Let the Holy Spirit convict us and let also our action be in accordance to the will of God. Kinalan, atong nga padayon ng ang pagtanaw sa mga butang na mga maayo mga makaymaya sa Diyos paagi sa maitit na pagtuon sa atong mga espiritual na mga responsibilidad kag sa pulong sa Diyos. Kinalan ang pagsugod sa 2014 na kita strong na commitment na ang pulong sa Diyos pagkatugdugit sa aton. That's why you cannot just learn from your own. You have to decide that somebody will teach you through the scripture or from the Bible. Kinalan, imuong tabi na, hindi nga magkatulong kita sa simbahan as if na nag-bisita lang kita. O Domingo, wala kita sa commitment na ang pulong sa Diyos ang mungkin ang mag-drive sa atong kabuhi. Because the Word of God, the Bible, is the plan of God for us. It is completed, it is a complete plan of God na ang Bible makahatag informasyon sa pagmabuhi natin na maayo. I was amazed with one of my co-workers. When I was in Dumaguete last week of December, I was amazed of one person. I thought it is man of God and he has that strong condition of faith. And I really appreciate him for that. But I was so discouraged when I talked to him and discussed about the authority of the Bible over our spiritual relationship with God. Nang natingala ko nga sa niya, for you to become a strong Christian, not just rely on the Bible. Because the Holy Spirit speaks also for God. That's right. Pero where can you learn the work of the Holy Spirit if you have the Bible? At alam-alam na mag-magic ka, kumamuyo ka, wala ka sa inyong nabasyan, you will just based on emotion. Sado ka scary nga pagtuko na hindi siya nag-depend sa Bible ng pastor siya. So I don't want also to happen to anyone of us here. Let us always remember that the Bible, the Word of God, is the complete information concerning how you would walk your life, listening to your Creator. Bible, hindi ka mo magsalig sa inyo lang na galingon na righteousness. You should always read the Bible, consult the Bible, whatever your plans are, let the Bible speak for you. Hindi ka gini na maghimo pa lang sa imong mga una-una ng mga butang na sa imong gusto ni, but the Bible is approved. So, to start our year 2014, as I said, 353 more days to go. And after 353 days, you will say goodbye 2014. Welcome 2015. Diba? So, kung ako naman sa 2015, mga 65 na si Gagabi. Ako, 64 na. Kamu, adin nyo, kami lang, kamu lang. Sama na hindi kita nasalo na ang pangabuhi natin subong tinawag na. Let us always remember that there is the future that we will be looking forward, and still we need to consider that our life should be driven with God's purpose. God's purpose for us is that He will work, and His plan and His purpose for us is good, and it is also for our own welfare. Do not just believe
that when you are in trouble, God abandoned you. He has always a good purpose for you, and He will never leave you nor forsake you. Amen? So let us all stand and have our prayer request this morning. Let us have this commitment to make God